Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist, broadcast journalist from Albay. Kamusta kamo mga manoy, mga manay? O ngayon, ito yung balita. Si Senator Amy Marcos nag-komento doon sa San Juanico Bridge na pinagawa ng kanyang tatay noong panahon. Yung tulay daw, mga kababayan, na-neglect ng todo-todo, ng bunggang-bungga, yung tulay. Patama sa ating administrasyon. Yung kanyang kapatid, mga kababayan, pumunta nga doon, nag-inspection mismo para asikasuhin yung napakalaking problema ng mga taga Leyte and Samar kasi apektado na nung economy. Pinatatamaan kasi ni Senator Amy Marcos si pinsan niya, Martin Romualdez, na sinasabing walang ina-allocate yung Congress na sufficient funds para sa rehabilitation. Binakbakan po, sinupalpal mga kababayan ni Princess Abante, yung bagong spokesperson po ng Kongreso. Sabi ni Attorney Princess Abante, anong naging ambag niya? Matindi po pag nagsalita itong anak ni outgoing congressman, Manila Congressman Benny Abante. Talagang diretso ko magsalita. Bakit anong naimbag niya? Sinupalpal mga kababayan yung presidential sister. Yan sabi dito. Attorney Princess Abante left this question in the minds of the public amid Senator Marcos' tirades against the House for allegedly allocating mere pennies to the Visayas Bridge rehabilitation. Sa press con kanina, Abante belied the senator's claim that the allocation for the bridge from 2018 to 2025 can only cover pintura at konting rehabilitation. Sabi po ni Princess Abante, ito po, public records naman to, yung mga budget allocated to the San Juanico Bridge since 2018 pa, even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez, and bilang isang taga-Tacloban, as his representative for that region, talagang part of his advocacy to make sure na may akmang mga pondo para sa programa at proyekto sa kanyang pinaglilingkuran. Si Martin Romualdez nga po, tulad ng ating Pangulo, kasi speaker siya ng Congress, leader siya ng mga congressmen, hindi lang yung lugar niya yung inaasikaso, ikot ng ikot si Martin Romualdez. Hanggang dito nga sa amin, first time, mga kababayan, na isang speaker, ginagawa ang ganyan para alamin yung mga allocations na inapprove ng Kongreso kung nagagamit sa tama. Doon nagagalit po si Senator Amy Marcos sa pag-iikot. Walang tigil na pag-iikot ni Martin Romualdez. Kasi ang tingin ni Amy Marcos po, uunahan pa siya, sila ni Sara, na maging presidente or vice-presidente, mga kababayan. Kaya laging nagngingit-ngit po kay Martin Romualdez. Alatang-alata po. Dahil sa pag-iikot, mga kababayan, kaya nagpropaganda na naman para nang si Sara Duterte. Nagtutulong-tulong yung dalawa, tulong-tulong sa paninira kay Martin. Sinupalpal ngayon, mga kababayan ni Attorney Princess Abante. Bakit niya? Anong naging ambag niya? No, ito, naitanong dito sa kanyang press conference, mga kababayan kanina. Ma'am, tanong ko na rin po yung sinabi ni Senator Amy. Parang pampintura lang daw yung budget na ibinigay sa San Juanico Bridge. Ba't daw po ganon? Well, according na ito public records naman to, no, yung mga budget allocated for the San Juanico Bridge since 2018 pa. Even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez, and bilang isang taga Tacloban, as the representative for that region, talagang part of his advocacy to ensure na may
akmang mga pondo para sa mga programa at proyekto sa kanyang pinaglilingkuran. Makikita natin na tuloy-tuloy naman ang naging budget allocation para sa San Juanico Bridge for its maintenance, rehabilitation. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Thank you po. Sa poll mga kababayan si Amy Marcos. Ano niya yung naging ambag mo? Senador ka. O diba? Kaya sabi dito sa balita, it had previously been brought up in plenary discussions that 399.1 million pesos had been appropriated by Congress para sa rehabilitation and repair nitong 52-year-old ng tulay. Yan nga yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nineglect siya ng mga previous administrations. Simula ng ma-exile yung kanyang matanggal people power yung kanyang tatay, hindi na po inasikaso itong San Juanico Bridge. So ngayon lang, you see, dapat talaga may maintenance siya. Napakatanda na po ng San Juanico Bridge at ang maganda nito, tumama na lahat yung mga malakas na bagyo, pati yung Super Typhoon Yolanda. Hindi na po yung San Juanico Bridge. Talagang malakas. Maayos yung pagkagawa, pero siyempre, normal ang mga infrastructure na mag-deteriorate over time. Importante talaga yung mag-allocate ng pondo para sa rehabilitation, maintenance. So based on data na galing po sa Department of Public Works and Highways, the following amounts were appropriated: 27 million noong 2018, 22 million 2019, 105 million 2021, 4.3 million for emergency repairs, 90.6 million noong 2022, yung panahon na ito ng ating Pangulo, and 150 million noong 2023. So hindi totoong neglect ng Kongreso kasi yung Congress nag-allocate naman po ng malaking pera. So yun ang tanong ni Atty. Princess Abante. Kayo anya, anong contribution ninyo? Anong ambag ninyo? O ngayon, may mga iba pang topics, mga kababayan, na naitanong sa presscon kanina po ni Spokes Abante. Pakinggan natin yung mga importanteng mga issue. Fake news. And I'm asking this kasi recently lang, mismong isang senador, si Senator Bato de la Rosa, ay nag-share nga din ng isang AI-generated content na against sa impeachment, wherein si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong nasabi niya na isang worrisome to, na isang pampublikong official pa yung nag-share ng video na may AI content, and even si House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, sinabi nga din niya na kumbaga he's propagating alay sa panig po ng liderato ng Kamara. Ano po masasabi nyo rito? At doon din update sa paglaban sa fake news. Bilang mga opisyal ng bayan, may tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Dapat hindi sa atin ang gagaling yung pagpropagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is mga intriga, paninira, paratang, or AI-generated content. No? Nakakalungkot pag public official pa ang gumagawa nito dahil nasa posisyon ang isang public official para ma-steer ang public sentiments, ang pananaw ng tao, at also bilang ehemplo din sa mamamayan. Kaya nga dapat maging responsable tayo. Hindi lang to irresponsable, kundi delikado para sa mga opisyal ng bayan. Ang duda natin,
galing mismo yun sa kampo nila. Talagang purposely ginawa yung ganong AI to serve the interest of Sara Duterte. Parang yung yung pulboronic video po na pinakalat ni Harry Roque at saka ni Maharlika. Talagang purposely ginawa nila. Piniki yung video, pinalabas na yung ating Pangulo nagdodroga, nagsisinghot ng pulboron para siraan yung ating Pangulo at gatungan yung pag-alsa ng mga tao para iluklok si Sara Duterte. Yun naman po talaga ang layunin nila. Ito naman para masabi na kontra ang mga kabataan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Gumawa sila, mga kababayan. Hindi ko sinabing si Bato mismo yung gumawa noon. Malamang mula sa hanay nila para bilogin yung isipan ng ating mga mamamayan. So talagang tama yung kasabihan, ang taong nagigipit sa AI ay kumakapit. Yan na ngayon ang bagong kasabihan. Gipit na kasi, mga kababayan, si Sara Duterte sa sarili niyang kagagawan, kaya sa AI na kumakapit. Ayon, pinakalat ng kanyang baturni at ng kanyang kapatid. Si Bato ang baturni. Tapos si Baste, yung kanyang kapatid, sila yung nagpakalat, mga kababayan. Pinabuking. AI siya. Ito na ngayon, mga kababayan, ang nangyari. Nagpo-propagate at inahayaan ang mga fake news at disinformation na lumalaganap. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Katulad dun sa naging rekomendasyon ng TRICOM on fake news and disinformation, sana maituloy ito sa 20th Congress para mapag-usapan kung ano ba talaga yung mga dapat na mga legislative measures na kailangan mapasa para magkaroon ng tamang mga alintuntunin para maiwasan natin or mabawasan yung pagpapalaganap ng mga fake news dito sa atin. Hindi lang apektado ang mga public officials pag fake news at disinformation. Mga regular na mamamayan, madami na tayong nakita na mga ganyan na naapektuhan ang kanilang buhay, mental health, emotional well-being, including fear of their physical well-being na pinanggagalingan because of fake news, disinformation sa social media. So we need to be, unang-una as public officials, be the example to be the ones to lead yung propagation ng tama at accurate na information. Sabi nga lagi, the truth shall set us free. Not AI, not fake news. Pinangaralan si Bato? When I tried this morning, Audi po. So getting your side na lang din po as the House spokesperson. Meron po kasing mga bagong aligasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit 1/3 yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga aligasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po, ma'am? Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma, kundi mismo dun sa institution na kinabibilangan ng mga representanteng ito. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na
congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Nag-back to you po. Mahilig sila talaga sa intriga. Pinalalabas, mga kababayan, pinapakalat. Yan ang mga mababasa natin mula sa kampo ng mga DDS. Binayaran daw ng milyong-milyong halaga para pumirma sa impeachment laban kay Sara. Ganon, mga kababayan. Si Sandro Marcos, hindi mo kailangang bayaran yon. Kasi yung tatay niya, nanay niya, at tito niya, pinagbantaan ni Sara. At yung mga congressmen, talagang pipirma po, lalot so yung article, number 2 article of impeachment po, yung paggamit ng confidential funds na nang magsagawa sila ng investigation, todo cover up. Yun ang nangyari, mga kababayan. Sila yung sila pa naman ang nagbigay ng pundo kasi sila yung sila yung pinanggagalingan, mga kababayan, ng budget allocation. So anyway, ayan po, mga kababayan, ang mga patama ni Atty. Princess Abante. O ngayon, may bagong produkto po kami na tinitinda. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley po. Ito yung bagong produkto ng aking anak na architect and entrepreneur na si Riz Maravillas. Yan po. Endorsed by Maritoni Fernandez po, isang cancer survivor. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ngayon, yung mga interesado, contact niyo na lang yung aking anak sa Messenger, Riz Maravillas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.